Hello guys! Welcome guys! Sa video na to guys ay pag-uusapan natin ang katotohanan sa pagduduty ng isang security guard na dapat mong malaman. Kaya guys, kung kayo ay balak mag-apply ng security guard, pues, dapat yung harapin itong mga sitwasyon na to na pag-uusapan natin ngayon. Tara! Alright guys! Welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Okay guys? Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay yung katotohanan na bilang pag-duty ng isang security guard. So, ito talaga yung katotohanan na isa rin sa mga hirap na hirap akong harapin nung mga panahon na nag-duty pa ako. Ang katatakutan, ang nakakatakot, ang multo, ang mga hindi natin makikita. So, bilang handog natin sa Halloween special natin, pag-usapan natin ngayon guys, ang karanasan at ang katotohanan sa pag-duty ng isang security guard na hindi natin pwedeng sabing baliwalain, pag-usapan, at paghandaan. O, di ba? So, pero bago ang lahat, guys, baka tingali na Bisaya. Baka magtaka kayo na may nagsasalita sa harapan nyo, naligaw lang kayo sa channel ko, at baka magtaka kayo, nagbabanggit ako ng security officer, security guard, pero hindi naman mukhang security guard. Hindi naman mukhang officer. Dahil po ako ay isa ng retired na po. Nag-retired na po ako sa pag-duty ng isang officer. Ngayon, nagbibigay na lang ako ng mga idea, mga katotohanan regarding sa pag-duty ng gwardiya. So kung kayo po ay mag-a-apply ng gwardiya, nag-duty pa ng gwardiya, gusto niyo ng mga kaalaman, advance na mga kaalaman regarding sa pag-duty, na hindi nyo kayang ma-acquire man ninyo pero may bayad, gano'n. Dito sa channel ko guys, wala po tayong bayad dito. Panonoodin lang ninyo. Pumunta na lang kayo dyan sa channel, Riddles TV, ayun guys, oh. Pagka nandyan na kayo guys, pindutin nyo yung playlist dyan, ayan. Pag nakarating na kayo sa playlist guys, hanapin nyo yung Security Guard Matters. Nandyan lahat ng mga video natin guys, na gusto nyong malaman, mga topic natin regarding sa pag-duty ng gwardiya. Marami tayong mga video dyan guys, hindi naman, wala namang bayad dyan, wala ka namang babayaran. I-explore lang ninyo yan. Ngayon kung gusto niyo po ng mga entertainment na mga video, marami din po tayo dyan guys. Basta explore niya, pindutin lang ninyo ng pindutin yung mga video dyan. At marami kayong makikita na malay nyo makatulong sa inyo sa pag-duty nyo at saka sa buhay na rin na nangakaranasan natin. Ang akin lang na hiling, pag nanood kayo sa mga video ko, at naka-encounter kayo ng mga patalastas, ads dyan, sana mapanood nyo ng buo, parang rewards na lang nyo din sa akin. No? Kahit makatikim man lang tayo ng kape. Sa ngayon kasi wala pa akong sweldo sa YouTube anyway. Pero kasi lahat ng topic natin ay kusang binibigayan, may sahod o wala. Basta yan ay sinishare ko yan dahil sa aking karanasan bilang sa pag-duty ko ng security guard. Anyway, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Dahil Halloween ngayon guys, ang pag-uusapan natin, ito ay katotohanan. Nakita naman ninyo yung ating parang entrance sa video. Nakakatakot na mga sitwasyon. Alam kong may mga taong matatapang. Alam kong may mga taong talagang buo ang loob pagdating sa ganun. Kaso lang guys, hindi tayo pare-pareho ng tinatawag na kahinaan
May mga tao mahina sa dilim, mahina sa liwanag, mahina. So, itong mga sitwasyon na to, yung mga paranormal, hindi mo pwedeng iwasan to pag ikaw gwardiya. Ang security guard guys, ay nilalagay yan sa mga alanganing sitwasyon, lalo na yung panggabi. Kaya ka nga sinisulduhan ng kumpanya para bantayan mo yung kanilang establishment, whether may multo yan o wala. Di ba? So may multo yan o wala, babantayan mo yun, mayan. Minsan, ikaw lang mag-isa sa isang eskwelahan, sa isang floor, at walang ilaw. Di ba? Walang ilaw, ikaw lang mag-isa. Ganon. Sa gabi yun. Kasi, siyempre, bakit nila dadalawahin yung gwardiya? Siyempre, nagtitipid din sila, di ba? Kung dalawa, dalawang pasusuldo nila. Ikaw lang mag-isa. Kaya yun yung katotohanan, guys, na pag nagwardya ka, hindi mo pwedeng sabihin, ay, kuwan lang ako, kasi ilalagay ka sa ganong sitwasyon. So, kailangan, kung ikaw magwardya, kailangan harapin mo yung ganong sitwasyon. Yung mga sa isang kumpanya na marami nang namatay na empleyado, marami ng history ng mga nagpapakitang white lady, may mga history na nagpapakita ang mga dibarong, mga batang umiiyak sa mga tabi-tabi. Kailangan, yan ang mga haharapin mo. Malalaking kahoy na may tumutunog na parang hindi mo maalaman, maiwan. Mga warehouse na may lumulutang na puti sa gabi na hindi mo alam kung anong puti yun. Di ba? May mga basta, guys. Grabe. So anyway, ako ay magsishare ako sa inyo sa naging karanasan. Marami akong karanasan. Pero isang isi-share ko lang sa inyo na halos ikabaliw ko, halos ikasira ng aking kaisipan. Dahil ako, guys, ay aminin ko sa inyo, huwag kayong maingay. Atin-atin lang to. Takot ako sa multo. Takot ako sa multo. At takot ako mag-isa. Takot ako mag-isa yung, kahit maliwanag yan, pag nag-isa na ako, takot na ako. Kahit sa bahay namin, pag nag-isa na ako, takot na ako. Basta pag nag-iisa na ako, takot na ako. So isipin mo, guys, magjo-duty ako mag-isa sa gabi. Yun ang kinakatakutan ko. Kaso lang, guys, nung panahon na yun, guys, ay nag-aaral yung mga anak ko. Nag-aaral yung mga anak ko. Kung hindi ko harapin yon, maaring tatanggalin ako sa trabaho at mawawalan ako ng kita. Kaya halos hindi ako makahinga, hindi ako makakuan, hinarap ko lahat yon. So ito yung karanasan ko sa isang branch ng, hindi ko babanggitin yung kuan, guys, yung company. Kasi siyempre kuan, shout out na lang kay Antonio Biong, Christopher, kay Fernandez, yan. Almosira, kung mapanood nyo to, ito yung kwento natin. Kwento. Okay. Sa isang branch kami, guys, 6 kami doon. Isang head guard, 5 ordinary guard. So kami yon, mga kwan. Kasi nung panahon na yon, head guard ako doon. Kaso lang, kung nasusundan yung mga video ko, yung tinatawag na politika sa gwardiya, so yung reliever namin dumating, yung para kumpare ng coordinator, automatic, after mga months, pinalitan ako. So, nababa ako sa ordinary. Since nag-aaral nga yung mga anak ko, on the way pa yung labanan ko sa pag-aaral ng mga anak ko, sabay-sabay. So, tinanggap ko yun kahit na masakit sa kalooban ko na demoted ako na, alam mo na, ganun talaga ang gwardiya. So, nung panahon na yun, ordinary ako. So, ang hindi nagpapanggabi ay yung head guard lang. Head guard lang hindi nagpapanggabi. So, kaming 5, nagpapanggabi kami. 15 days yun, guys. 15 days yun. Palitan kami. Ngayon, pag panggabi ka, guys, ikaw lang mag-isa. Yung buong opisina, ikaw lang mag-isa. Kaya yung mga bagong gwardiya dyan, ihanda nyo sarili nyo. Ito yung katotohanan sa pag-duty. So, ikaw lang mag-isa sa gabi.
Mabuti na lang yung panahon na yon, hindi pa uso yung CCTV. Kasi ang extraction noon, ngayon, yung mga huli na, patayin lahat ng ilaw, mag-iiwan ka lang ng isa. Nag-iiwan ka lang ng isa. Yung maliit, yung hindi ka kalugi ng kumpanya. So, yung tatlo kong kasama, tuwang-tuwa sila pag panggabi sila. Bakit guys tuwang-tuwa? Una-una, sa gabi wala kang gagawin. Uupo ka lang, manonood ka lang ng TV, at maghihintay ng oras. May night differential, walang gagawin, pag naantok, matutulog. O di ba? Ang sarap ng buhay. So yung tatlo, talagang paborito nilang magpanggabi. Kasi malakas ang loob nila na mag-isa eh. Malakas nga na matapang sila. May kasama ako na pareha kami ng quality. Takot din sa mag-isa sa gabi. Fernandez, alam ko, kung mapapanood mo itong video na to, shout out sa'yo. Ikaw yung tinutukoy ko. Anyway, so, yun guys, siyempre, 5 kami nagpapalitan. So, isang buwan dadaan bago ikaw. So, matagal-tagal, di ba? Matagal-tagal. So, pag panggabi na ako guys, dadaan yung panahon. Pag panggabi na ako, grabe yung parusa ko sa sarili. Grabe yung kaba. So, una, nahiya ako. Nahiya ako magsabi na, natatakot ako. So, tiniis ko yun. Ang ginagawa kong diskarte, binubuksan ko yung roll up. Binubuksan ko kalahati. Ang katwiran ko, di bali nang may buhay na gagalaw sa akin, may baril naman ako. Ang katwiran ko, kung may multo sa loob, madali ako makatakas doon sa labas. Lalabas ako kasi, tahimik. Marikina branch to Tahimik yung Marikina guys sa gabi. Hindi tulad ng ibang pwesto na may mga beer house, may mga doon tahimik. Tapos yung harapan pa nung na yun, ay warehouse. Walang tao, warehouse. Bakanting warehouse. Sa gilid naman, malaking bahay na walang tao din. Tapos dito, wala na, bakanting luti na. Basta ang sobrang tahimik. Tapos walang kaming katabi na kumpanya na maghawaan man ng kuwan. So, ginagawa ko, binubuksan ko yung roll up ko, kalahati, tapos binubuksan ko yung mga ilaw. Kahit bukas yung ilaw guys, natatakot pa rin talaga ako. Pero ganun pa man, nairaos ko yan. Nairaos ko yun ng almost 1 year. 1 year. Lagpas 1 year. Lagpas 1 year siya. Maka 2 years, maka 2 years ba? Basta ganun. So, yun na ngayon guys. So, unang super, nairaos ko yun. Pero ganun ang naging sitwasyon ko. Kaya lang guys, may diskarte ako na medyo makakakampante ang kalooban ko. Kasi yung isang janitor nun, 3 kasi janitor nila 3 janitor nila dun sa branch na yon. So yung isang janitor guys, taga Bulacan. Hindi siya basta-basta makakauwi ng Bulacan kasi malayo. Mamasahe pa siya. Tapos, so ang ginagawa niya, natutulog siya dun sa branch, which is tuwang-tuwa ako. Siya naman, tuwang-tuwa siya pag ako naka-duty. Kasi bakit? Gustong-gusto ko nandun siya Pero sa ibang kasama ko, ayaw. Hindi siya pinapayagan ba? Kasi, siyempre, kampante sila na gusto nila mag-isa sila Ako naman, gusto ko nandyan siya. So, pag ako naka-duty, tuwang-tuwa siya na, si De La Peña ang duty pang gabi. So, makakatulog siya dun sa branch. So, ngayon, yun ang nangyari. Dito ang tuwa na ako. Pre, panggabi na ako sa sunod. Ginaganon ko na siya. Kwanda tayo? Sama tayo ulit. Ganon ko siya. Tapos, binibigyan ko siya ng pagkain. Libre kita hapunan. Dalang kita ng ulam. Ganon ako. May makasama lang ako, guys. So naman siya, tuwang-tuwa naman siya. Tuwang-tuwa naman siya. So, nakakaraos ako. Tapos, pag umuwi siya, pag kunwari, namimiss na siguro yung asawa niya, o kaya, Sabado-Linggo, wala nang mapasok na bukasan, Biyernes, wala nang pasok. So, uuwi na siya kasi government yun Uuwi na siya. So, doon ako nalulungkot sa Sabado-Linggo. Ganun. Biyernes, ganun. So, doon ako nalulungkot kasi wala akong kasama. Pero pag nandyan siya, natutuwa ako kasi
kampante ako, nagsisirado ako na roll up, kahit patay yung ilaw lahat. Kasi, kampante, may kasama ako eh. Kasi pag may kasama na ako, malakas na ang loob ko. Pero kung wala akong kasama, yun ang mahina ang loob ko. So, ganun ang nangyari, guys. Yun ang naging diskarte ko. So, nakaraos ako dun. Kaya tumagal ako ng mag-almost 2 years dun sa branch na yun. Nag-almost 2 years. Tumagal ako dahil sa ganun rito. Pero parusa talaga sa sarili ko na magpapanggabi ako. Kaso lang, ayaw pumayag ng head guard namin, yung pumat sa akin, excuse me, na hindi kami lahat magro-rotate ng panggabi. Ganon. So, ito na, along the way, nag-duty na. Ngayon, guys, nung nagpanggabi na ako, so, last na panggabi ko, kinabukasan, pag-araw na ako. So, kunwari, gabi to, last na to. So, kasama ko yung janitor. Kasama na kami. So, pre, tontuwa ako kasi nandyan siya. Nandyan ka pala, pre. Oo, ganun siya. Kasama tayo ngayon. Ako naman, tuwan-tuwa naman ako dahil last panggabi ko na eh. Another 1 month na naman nahintayin ko magpanggabi ako, di ba? 1 month ba? 2 months? 2 months. So, kasi 5 kami. 15. O yun, 2 months. Another 2 months na ng panggabi. So, para akong pinaparusahan pag tuwing magpanggabi ako. So, yung gabi na yun, last na panggabi ko na, kinabukasan, pang-araw na ako, so tuwan-tuwa na ako, so nandyan siya. So ito na. Pinatay ko na yung ilaw, sinirado ko na roll up, di, log to na kami, kasi wala pa CCTV dati. So tulog na kami, O pre, tulog na yan, sige. So, tulog siya doon, tulog siya sa kabila. Matapang yun, doon siya sa gitna nagtutulog. Ako dito ako sa may pintuan, kasi ang inisip ko nga, pagka may tatakbo na lang ako. So ito na. Pagdating ng madaling araw mga 2:00, naihi ako. Nagulat na lang ako, yung hilik niya, yung janitor ba, ganito, ganun. So, sabi ko, matagal kami nagsasama nga ng parang unusual yung hilik na to. So, ang ginawa ko, nilapitan ko siya. Tinignan ko siya. Tapos, parang sinipa ko siya. Hey! Sabi niya, nagising siya. No! Ang gulo mo naman! Ganun siya. Parang nabwisit ba kasi natulog siya eh. Tapos sinipa ko kasi hindi ko gusto yung hilik niya eh. So, madali salita, nagising siya. So, ang gulo mo naman, tutulog yung tao. Ganun siya. Ay, sorry pre, sorry. Sumabi ako, bumalik ako sa pwesto ko. Tapos, umidlip ako ulit. Pagka-idlip, after 2 hours, 12:00, after 2 hours, siguro mga 4:30, naihi na naman ako. So, pagbangon ko, pumunta ako sa CR. Yung pagpunta ko nga sa CR, natatakot pa ako kasi yung inimagine ko sa CR, baka may nakaupo dun eh. Since may kasama naman ako, malakas ang loob ko. Kahit so lang, pagbalik ko sa pwesto ko, narinig ko na naman siyang humilik. Ganun siya, parang ganun. So, inisip ko, wala yan, normal lang yan, sabi ko. So, kinuhan ko na, kuhan ako na, parang kasi mag-aalas 5 na eh. Mga 4:30 na mahigit eh, nag-aalas 5. So, ginanon ko na, hintay ko na lang na mag-umaga kasi para, siyempre uwi na ako, tuwan-tuwan na ako dahil last na panggabi ko na eh. Kumbaga, pang-araw na nga ako eh. Kaya lang, habang nagganon ako, guys, yung hilik niya, hindi ko na maintindihan. Parang sinasakal. Ganun siya. So, hindi yan, baka magalit na naman sa akin yan. Bagino. So, siguro mga 10 minutes na ganun, hindi ko natiis, guys. Nilapitan ko. Paglapit ko sa kanya, guys, nangitim na siya. Nangitim yung mukha. So, ang ginawa ko, inuyog-uyog ko, pre. Ganun ako, nagtaranta na ako, pre. Ganun ko. Ayaw niya mag-response. Yung hilik niya, tuloy-tuloy na. Ganun, parang sinakal. So, ang ginawa ko, sinampal ko, pre. Ginanon ko. Ayaw na talaga. So, binitawan ko kasi inisip ko, baka mag-foul play naman ako kasi sinampal ko siya, baka sabihin, sinakal ko siya o
o sinaktan ko siya. Ako naman ang madindimanda, nagkuhan ko sa isip ko ba, pagkakon. So, ang ginawa ko, tumakbo na ako sa telepono, kasi may telepono, nag-dial ako ng barangay. Sir, tulong. Ang tagal pa ng barangay sumagot. Kasi madali mag-umaga na nga eh. Mamaya-maya, sumagot na yung barangay. Sir, may pulib natin, sir. Ganun ako. Ngayon, bumalik ko sa kanya. Hindi pa rin tumitigil yung kanyang hilik. So, lumabas ako sa pintuan, naghanap ako ng mamahingi ng tulong. Mabuti na lang yung gwardiya na rubing dun sa may unahan ng kumpanya, tinawag ko, pre, tulong, pre, ganun ko, parang naiyak-iyak na ako. So, lumapit naman yung gwardiya, bakit pre, anong nangyari? Hinuld up ka, ganun pa siya. Hindi pre, yung kasama ko, ganun ko. So, pumasok kami dalawa. Pagpasok namin dalawa, nakita niyo ba yung guys, yung manok na tinamaan sa kilikili sa sabungan? Pag tinamaan sa kilikili, parang gumanon, tumutuwid yung paa na parang nanginginig na ganun na parang kuhan. Yung manok na natamaan sa kilikili, pag nagsasabong, di ba yung parang gumigining ganun, parang nangingisay-ngisay? Yun ang inabutan namin. Yung pala huling hininga na niya yun. Ginanon niya. Yung paa niya parang nangingiwi, ganun. So, hilang hininga niya. Maya-maya, tumakbo ngayon yung gwardiya. Hala pre, bahala ka dyan. Gumanon siya. Kasi hindi naman talaga niya pwesto yun eh. Parang nagkuhan lang din siya eh, na hininga ko ng tulong. Bumalik siya doon sa pwesto niya. Bumalik siya. Pinabayaan ako. So, ako naman, hindi na ako makalapit doon kasi natatakot na ako. Maya-maya, dumating na yung barangay. At yun, nagkuha na kinuha na nila, na inassist na nila. Ako, tawag na ako sa head guard ko, tawag na ako sa manager ko na, ma'am, ganun. Alam mo, pagkatawag ko sa manager ko, ang sinabi ko, ma'am, patay na si ganito kasi alam ko patay na talaga eh. Kasi, pero yung barangay nagsabi na wala na to ha. So, gumano na, nakuha ako. So, nagulat lahat. Gulat lahat ng kuwan. Ang datingan na kasi magjo-duty na nga. Ayun, so, nangyari, namatay nga siya doon sa branch na pinag-dutyhan namin. Na ako ang naka-duty. Mabuti na lang na last panggabi ko na yon. So, kinabukasan pang-araw na ako. Ang nag-duty noon, yung matapang na taga Bicol siya eh. Ang tapang niya, taga bundok kasi siya eh. Ay, yung bundok yung lugar nila ba? So, kinakain niya ng buo yung mga multo yata. Ang tapang niya. So, kamamatay lang nung janitor doon, siya ang nag-duty panggabi, pumalit sa akin. Pero, grabe, sabi, ako, nung panahon na yun guys, nung habang nag-duty kami, so, di ba, 2 buwan pa muna bago ako panggabi. So, na-trauma talaga ako kasi, nung panahon na yun, nung namatay yung janitor na yun, tinumba niya yung upuan na nakapile ganun. Nakapile na biya, sobrang bigat yan. Yung monoblock ba yun? Tinumba niya yun, natumba ba? Na walang hangin, kasi wala namang hangin sa loob. Ang bigat, walang hangin, tinumba niya talaga. Parang napag-uusapan namin, sana nga, ayaw ko nang bagitin yung pangalan niya, kasi, para mabigyan siya ng inikuhan ko lang to, na karanasan ko. So, yung panahon na yun, kaya nga sinasabi ko, kinikwento ko sa inyo to, kasi maranasan ng mga bagong gwardiya to, lalo na yung mga kabataan. At Halloween naman ngayon, kaya kinikwento ko. So, yun na guys, tumakbo ng panahon, nawala siya, namatay siya. So, nandun yung history niya na namatay siya doon sa loob ng kuwan. Ako guys, malayo pala yung panggabi ko, naninirbius na talaga ako. So, mabuti na lang yung isa kong kasama na sinabi kong 2 kami, nag-usap kami ngayon. Sabi ko, pre, samahan kita sa gabi mo, sasamahan mo ako sa gabi ko. O sige, sabi. So, nagpanggabi ako. Di ba? Dumaan na yung kuwan, nagpanggabi na, nagsamahan kaming 2. Kaso lang, ako, sinasamahan ko siya ng buong kinsenas sa panggabi niya. Para, pag ako nang magpanggabi, sasamahan din niya ako. Kaso lang, nangyayari, kasi bagong asawa, namimiss niya siguro asawa niya, hindi niya matiis na kung umuwi siya. Kaya pag umuwi siya, talagang nervous na ako, guys. Hindi na ako mapalagay. Tapos, lumalabas na ako dun sa branch namin. Ayaw kong dun sumapamasok. Ang pinaka-problema lang sa akin, kung lalabas ako, pagpasok ko, yun ang pinaka-nakakatakot kasi iniisip ko baka nakatayo dun sa harap eh.
Doon sa gitna. Kaya, nervous. So, mula noon, nung nangyari yon, kinausap ko na yung hippie ko. Sabi ko, yung pinaka-head guard namin, ship, hindi ko kakayanin magpanggabi. Ako, aminado ako na mahina ako. Sabi ko ganun. Pwede bang yung panggabi ko, i-wave ko na lang. So, nag-meeting kami. Sabi ko, si La Peña, ayaw magpanggabi. Sinong sasalo? Yung tatlong matapang, nagunahan. Ngayon yung isa, yung si Fernandez, hindi siya nagsabi na, akong sasalo. Tinitiis niya, pero takot na takot din siya. Ngayon, yung isang janitor, pero nung panahon na yun, guys, tumarbaho na ako, pumunta na ako sa opisina namin na magpapalipat ako ng branch kasi malayo, inanong ko na lang. Pero sabi ko, siyempre, ayun na, malayo, baka pwedeng mapalipat ako na mas malapit. Pero ang dahilan talaga noon, ay natrauma ako dun sa nangyari. So ngayon, siyempre request, hindi naman basta-basta VIP. So, nag-request ako, pagkatapos mag-request, sige, gawin natin kasi, kumbaga, tinatrabaho pa nila. So, nung panahon na yun, guys, okay na, pakalooban ko na hindi na ako magpapanggabi kasi may sumasalo na. Kaso lang, sinabutahe ako ng isang janitor doon, na tuwang-tuwa siya pag natatakot ako. Tuwang-tuwa siya ba? Kasi, ang ginawa niya, pumasok siya sa manager. Tope, ikaw to ang tinutukoy ko. Shout sa'yo. Pinasok niya yung manager, sinabihan niya, ma'am, si De La Peña po, hindi nagpapanggabi yan, ma'am. Kawawa naman niya yung mga kasama ko. Palaging panggabi na pupuyat. So, miniting kaming lahat ng manager. De La Peña, hindi ka raw nagpapanggabi. Gusto ko sa susunod, panggabi ka na, ha? So, wala kami nagawa. So, sinabi niya yon 7 days pa lang yung panggabi doon. 7 days pa lang. So, ako na susunod. So, mayroon pang 8 days para mag 15 days, di ba? So, habang palapit ng 7 days, 8 days, ganun, 9 days. So, wala na, hindi na ako mapalagay. Talagang kabang-kaba na ako. Mabuti na lang, pagdating ng 11 days, bumaba yung order ko, na ilipat ako sa ibang branch. Saved by the bell. Kaya sinabihan ko yung janitor, boli ka. Sabi niyo, daya nito, gano'n. Hindi nila alam, tinarbaho ko na ang paglipat kasi hindi ko na talaga kakayanin dahil nga doon sa nangyari. Sa akin, sa harapan ko, namatay yung janitor, tapos takot ako sa panggabi, baka mababaliw nga naman ako. So, mabuti na lang, nangyaring gano'n. Bakit ko nga pala kininto sa inyo to, guys? Ito po yung katotohanan bilang security guard tayo. Haharapin natin, rorobing tayo sa mga lugar na ako talagang, kung hindi lang talaga dahil sa mga anak ko na nag-aaral, hindi ko haharapin yun. Mababaliw ako sa takot. So kung kayo mga gwardya na nag-a-apply ngayon, dapat alam nyo na haharapin nyo yung ganong sitwasyon. Yung mga nakakatakot na sitwasyon. So, marami pa akong karanasan, yan lang ang sinishare ko sa inyo ngayon. Kaya bakit ko sinishare to? Dahil yan po yung katotohanan. Pag nag-guardia tayo, hindi tayo hindi tumanggi na, ayaw ko dyan, sila nakakatakot dyan. Hindi. Isa lang pupuntahan, isa lang magiging mo, aalis ka. Aalis ka sa kumpanya na yon dahil hindi mo kaya yung panggabi o yung area, aalis ka, magre-resign ka at lilipat ka sa ibang kuwan. Ang problema kung nalipatan mo, isa ring haunted. Kaya hindi ako tumatanggap ng hospital. Hindi ako tumatanggap ng sementeryo. Yung agency namin, sementeryo. Okay doon. Anong okay? Baka para ako si Redford White na pelikula niya na hinawakan yung paan. Mabuti si Redford White, nakatakbo. Ako, baka diretso akong gaganon pag hinawakan mo ako sa paa. Baka magbiro sa akin. So, yun guys, yun ang katotohanan doon. Nakakatawa man, o iba sa iba, o ewan ko kung anong dating sa inyo. Pero ito yung purpose ng video na to. Bakit ko sinishare sa inyo? Kasi yan po yung katotohanan na pag ikaw mag-guardia, haharapin mo yung ganong sitwasyon. Which is, ihanda mo sarili mo. Ngayon, kung matatakutin ka, pag-isipan mo na mabuti. Okay guys? So I hope guys na nagkaroon, alam ko,
Di ko alam kung may manonood dito, may mag-interest na manood. Pero kung meron man at nakapanood nyo to, I hope na mabigyan nyo ng like ang video na to. At kung bago ka pa sa channel ko na padalaw ka lang at hindi ka pa subscriber o kaya silent viewers kita, marami ang nanonood na hindi nagsusubscribe sa akin. Nanonood lang sila pero hindi sila nag-subscribe. Baka naman sa ngayon pwede mo nang pindutin yung subscribe dyan. Tsaka yung subscribe button dyan. Yan, subscribe button dyan. Yung notification bell para updated ka kung may mga video tayong gagawin. Sa ngayon guys, doon muna ang mga topic natin guys. I hope na na-enjoy kayo sa ating topic ngayon regarding sa mga nakakatakot na mga karanasan bilang security guard. Sa ngayon guys, hanggang dito lang muna tayo. Bye-bye guys. See you next video guys.